So ito na naman, mayroon tayong bagong job order. Maraming reklamo ang mga engine na nakasakay dito sa elevator na to. Kadalasan ng kanilang reklamo, napakahina daw na bumukas at mag-close ang pinto ng elevator na to. Parang nag-slow motion, kumbaga. Nung tiningnan sa mga experts, mga elevator experts, kailangan lang munang tanggalin ang tinatawag nilang car station board dahil susuriin ng maigi kung alin ang pinakadahilan. Ang unang hakbang na ginawa is inop muna yung pinaka-supply ng elevator. Inop muna yung breaker at binantayan at mayroong tagging na do not turn on the breaker. Dahil napakadelikado kasi na habang hinihimay ang mga wirings dito sa board ay may biglang pumasok at mag-on dahilan ng madisgrasya at na ito'y delikado at nakakamatay kung halimbawa madaluyan tayo ng power supply ng kuryente. Pagkatapos natanggalin ang car station board ay mayroon siyang dalang panibago. Ito ay i-install ulit ang bagong car station board para maayos at umandar ulit ang ating elevator. So kung titingnan nyo, natanggal na ang buong car station board at kailangan ito is papalitan ng bago. So ito yung bago. Titingnan na ang specs, kung parehas lang, lahat-lahat ng connection ay susuriin. Dito makikita mo na mayroong mga sunog na mga component dahilan ng nag-malfunction ang isang elevator. Napakaliit ng mga screw kaya nahirapan talaga silang tanggal ng mga screw para ilipat sa kabila. Ito yung tinatawag lang car station board ng isang elevator. So dalawa ito, mayroong maliit at saka yung malaki. So dalawa ang papalitan nito. Halos magkaparehas lang ang specs at kailangan lang nilang maglagay ng jumper. Ito nakikita mayroong mga itim, mayroong sunog. Kahit amuyin mo ay amoy sunog dahil ito yung nasisira at kailangan talagang palitan para mag-function ng maayos ang isang elevator. Napakaliit ng mga wirings nito sapagkat salpak ng salpak lang ang gagawin. Pero kailangan hindi ka magkamali sa pagsalpak. Kung saan ang karapat dapat na salpakan, male and female na connectors, doon mo talaga, dahil mayroon silang tagging nito bago ito binaklas. So ngayon i-install na yung panibago. Kung titingnan mo, napakaraming maliit na wirings na kailangan mong tandaan kung saan mo isalpak. Kaya saludo ako sa mga elevator technician dahil hindi biro ang
himay ng mga wiring dyan at i-connect mo sa saan dapat siya i-connection. Dahil pag magkamali ka niyan kahit isa, hindi na mag-function ng maayos ang elevator, kaya kailangan perfect ang pagkagawa. So dito, binalik na nila yung mga connections habang tayo ay naggumawa ng report para sa assessment nila. Kailangan talaga ng ilaw dahil napakalit ng mga litra at yung mga code number. Ito, mayroon nakitang item, ito yung sira, kaya pinapalitan na lang dalawa to. Mayroon pa sa kabila yung parang nalulusaw na mga dito sa likod. Ito sira, kaya buong board na ang pinalitan, dalawa, maliit at saka yung malaki. Habang pinapanood mo to, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa karagdagang mga informasyon tungkol sa mga technical information. Dito mo makikita ang mga technique ng mga maintenance, kung paano inayos, paano gagawin, step by step ang pamamaraan para maayos ang pagkagawa ng every component or anong mga sira ng mga mini-maintain, tulad nitong elevator, mga generator, lights, lahat ng mga pasilidad na pwedeng masira, na pwedeng i-maintain ng isang technician ay makikita mo sa YouTube. Makikita mo rin sa account ko. Maraming salamat and God bless sa lahat. Salamat sa pag-subaybay sa aking channel. God bless. Under na yan. Katapos binalik yung mga binalik lang yung mga wirings. Bagan?